bless you, Lord God. Panginoon, hindi po kami tatamarin mag-worship, hindi po kami tatamarin manalangin, hindi po kami tatamarin na makinig, mag-aral ng inyong salita, Panginoon. At patuloy po namin dinideklara, mananatili yung uhaw, yung gutom namin sa inyo, Lord God, sa inyong presensya. We ask for your wisdom, Panginoon. We ask for your anointing. We ask, O Lord God, for your perfect love, O Lord God, na mapuno po ang aming mga puso ng iyong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. At pangunahan niyo po kami, Lord God, sa oras na ito. We allow you, Holy Spirit, to speak, O Lord God, to transform us, Panginoon, into your likeness, Lord God. Dinideklara po namin na mangyari po ang inyong kalooban sa oras na ito. Ikaw po ang masunod. Salamat po, Lord. Lahat ng papuri ay sa inyo lamang po. In Yeshua's name, Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Pwede po bang lahat tayo makaupo na at sabihin mo lang sa katabi mo, nabibless ako, nandito ka ngayon. Batian po tayo, magbatian ng shalom sa isa't isa. Shalom po sa lahat. Maging sa lahat ng mga naka-join po sa atin online. Ayan, may mga naka-join po tayong mga taga-Kainta. Shalom po sa inyo. At mga kapatiran po natin, shalom po. Good morning po sa lahat. Pwede bang ngitian mo lang yung katabi mo? Yan. Pwede bang tapikin mo lang siya, kapatid? Praise God, nandito ka ngayon. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Thank you po, Lord. God is good. Ano daw po? All the time. Sino dito nararanasan mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Sa pamilya mo? Palakpakan po natin ang Lord. Nararanasan po natin iyan. Amen. No, na kung saan masasabi natin na si Lord ay mabuti. At kahit kailan, hindi po nagkulang ang ating Panginoon. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi nagkukulang si Lord sa iyo. Amen. Hindi nagkukulang ang Panginoon sa iyo, sa pamilya mo. Thank you po, Lord. Sino po dito nakaranas ng kagalingan mula sa Panginoon? Amen. Kabutihan ng Lord po iyan. Nararanasan natin ang kabutihan ng Panginoon, no, sa pamamagitan ng pagpapagaling din po sa ating mga karamdaman. Salamat po sa Panginoon. Sino po nakakaranas ng pagpapala ng Diyos? Amen. No, kabutihan ng Lord po iyan. Thank you po, Lord. So, pagpapatuloy po natin yung ating part 2 na pinag-aaralan po nating imitating God. So, ito yung unang slide natin, no? Katulad nung last Sunday. Sabi po dito, may question. How did you walk today? No, paano daw po tayo mamuhay? Paano mo ipinapamuhay ang pananampalataya mo sa mga panahon na ito? No, panahon ngayon, paano ka mamuhay? Paano ka lumakad? Paano ka mamuhay bilang anak ng Diyos? Kamusta po kaya ang ating buhay? No? Ang daming mga distraction, ang daming mga pwedeng ilatag ng kaaway. Pero kapatid, no, stand firm sa ating pananampalataya, sa pananampalataya mo sa Panginoon, manatili ka sa Lord. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, manatili ka sa Panginoon. Manatili tayo sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Kahit na ang daming mga distraction, ang daming challenge, ang daming mga ino-offer, ang daming atake, pero mananatili po tayo sa Lord. Amen? So, ito po pinag-aaralan natin in Ephesians chapter 5, imitating God. So, natapos po tayo doon sa walk in love at dito na po tayo sa walk in light. No, sinasabi ito, to imitate God, we must walk in love, we must walk in light, we must walk in wisdom. Pwede bang ideklara mo yan sa katabi mo? I declare love, light, and wisdom. No, nagnagmumula sa Panginoon. Hallelujah. So, nung last time, sinabi po dito, basahin nga natin Ephesians chapter 5, verse 1 to 2, 1 to 3, fire. Therefore, be imitators of God as beloved children and walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God.
So paano daw po tayo mamumuhay ng may pag-ibig? Sabi daw po dito, kung paano tayo inibig ng Diyos, ganun din daw dapat yung pag-ibig na meron po tayo. Paano tayo inibig, paano ibinigay ng Lord yung kanyang buhay para sa atin, dapat ganung love din yung makita ng Lord sa bawat isa. Amen? Sabi, walk in love as Christ also has loved us and given Himself for us. Binigay ng Diyos yung kanyang sarili mismo. Amen? So kung tayo po'y mag-walk in love, dapat ganito daw po, no? Kung paano nagmahal, umibig ang Diyos sa atin. Paano? Ibinigay niya mismo yung kanyang sarili para po sa atin. Kapatid, tanong, kaya mo na ba yung ganun? No? Katulad nung last time na naituro ko po ito, di ba, na parang i-examine mo yung sarili mo. Nakakaya mo na ba mag-sacrifice para sa iba? No? Nakakaya mo na ba mag-sacrifice? Hindi na yan love na nagmumula sa'yo o love mo yan, kundi yan ay love na ng Lord. No? Yung magawa mo mag-sacrifice para sa iba, love na yan ng Lord na inilagay sa'yo. Amen. Kaya nagagawa mo mag-sacrifice, ibigay, kahit kung anong meron ka, yun na lang sa'yo, ibibigay mo pa. That's the love of God. Amen. Kaya kung tayo mag-walk in love, no, kapatid, we must walk in love as Christ also has loved us. Kung paano po tayo inibig ng Diyos, ganun din po tayo mamumuhay sa mundong ito ng may pag-ibig. Amen. Hallelujah. Pwede bang sabihin mo lang sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. No, paano pa umibig ang Diyos? Kaya magpatawad. Amen? Kahit na ang tindi ng nagawang kasalanan, kaya pang patawarin. Imaginein mo lang yon, kapatid, yung Christ love. Kaya tayo at pinatawad tayo ng Lord, nilinis tayo ng Panginoon. Amen? Ganon din daw po tayo dapat. No? Ganon din dapat tayo. Kung paano tayo mamuhay sa mundong ito ng may pag-ibig, dapat pag-ibig na katulad ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung ikaw ay meron ka pang hindi napapatawad, patawarin mo na. No? Baka yung hindi mo mapatawad, wala na sa mundong ito. No? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin napapatawad. Kapatid, no? Hindi yan sa Lord. Ang Panginoon, ang love ng Lord, kaya magpatawad. Amen? Kaya magpatawad. That's why, sinasabi ng Lord sa atin, walk in love as Christ loved us. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. So, dito na po tayo sa pangalawa. Sabi, imitate God. Paano? Walk in love, walk in light, and walk in wisdom. So, dito po tayo sa walk in light. Sabihin mo nga, walk in light. Yan. Sabi mo sa katabi mo, mamuhay ka ng may liwanag. No? We are the children of light, sinasabi sa word ng Lord. Basahin po natin Ephesians chapter 5, beginning verse 8 to 10. 1, 2, 3, fire. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth, finding out what is acceptable to the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, we are the children of light. No? Tayo po ay anak ng liwanag at nagmula sa kaliwanagan. Amen. Kaya dapat ikaw ay nagliliwanag. Tignan mo nga yung katabi mo kung nagliliwanag. Medyo madilim po, kulay na namin yan. Kulay na yan. Kulay na yan. Totoo na yan. Totoong kulay lang yan. No? Pero sabi, we must walk as children of light. Amen. No? Kumbaga dito sa mundong ito, kahit na parang ang daming kadiliman, puro kadiliman nilalagay ng kaaway, ang dumi, ang gulo, no? Karahasan, krimen, ang dilim na nilalagay, napupuno ng kadiliman. Kapatid, still, we must walk as children of light. Kailangan tayo mabuhay sa mundong ito ng may liwanag. At yung liwanag na yun ay galing po sa ating Panginoon.
Amen. Sabi, for you were once darkness. Tayo daw po ay naging darkness. No, tayo daw po ay namuhay sa kadiliman o nasa dilim. But now, you are light in the Lord. Believers, no, mga kapatid, sabi, sabi nga, now we are light in the Lord. Ikaw daw ay liwanag na. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay liwanag. No, may liwanag ang buhay. Ikaw ay liwanag. Amen. Hindi ka kadiliman. At hindi ka dapat manatili sa kadiliman. Inalis na daw tayo ng Diyos doon sa dati nating buhay na madilim. Dati tayo'y madilim. Inalis na tayo ng Lord doon sa darkness. Ano daw? Now you are the light in the Lord. Ikaw daw ay nasa Panginoon. Inilagay ka na ng Lord doon sa liwanag. Kaya huwag ka na bumalik sa kadiliman. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay liwanag. Tayo po ay liwanag. So that we must walk as children of light. Pag sinabi daw po natin children of light, ito kakaiba tong verse na ito. Kasi kapag merong open and close parenthesis, usually yan po yung amplified version. Pero kahit saan pong version, talagang may in-emphasis po dito na ano ibig sabihin ng walk as children of light. No? Hindi po siya amplified version. Pero meron siyang para siyang binigyan ng kahulugan kung ano ibig sabihin nun. Sabi daw po, walk as children of light, for the fruit of the Spirit is in all, goodness, righteousness, and truth. Yan yung dapat na meron po sa isang Kristiyano. Yan yung dapat na meron ang anak ng Diyos. The fruit of the Spirit. Sabi is in all. Saan daw po? Goodness, righteousness, and truth. Tanong, nandiyan ba tayo? Nasa sa atin ba iyan? Yung goodness, yung righteousness, yung truth. Kasi yun daw po yung children of light. Yun daw po yung mga anak ng Diyos. Yun yung mga anak mula doon sa liwanag ng Panginoon. Sabi, finding out what is acceptable to the Lord. Yung mga anak ng Diyos, lagi, ang hanap-hanap nila, inaalam nila, ano yung katanggap-tanggap sa Diyos. Ano yung kalugod-lugod sa Panginoon. Ano yung nakaka-please sa Lord. Pag magtatrabaho, ano ba yung nakaka-please sa Lord? Ano ba yung acceptable na work para sa Panginoon? Ayan yung children of light. Yan yung mga anak ng Diyos. Hindi lang basta, ito, malaking kita ko dito, ito nang kukunin ko. Ito kasi. Kahit na compromise. Pero if you are walking in the light of God, kapatid, laging ang hanap-hanap mo kung ano yung acceptable sa Lord. Sabi ko nga po, na-share ko, ang daming tumawag kay Pastor Jumani para po kunin siya para mag-work. Tinatawagan siya, may tumawag pa sa kanyang vice president na nasa Australia ba, Pastor? Tinawagan siya, saan? Florida. Tinawagan siya, inaalok siya ng work, tapos nagkwentuhan pa sila. Sabi ko, sino yung kausap mo? Vice President Kinukuha ako Wow! Sahuran daw siyang ganito, malaki, ganyan. Meron pang tumatawag sa kanyang mga doktor at ino-offeran siya ng mga trabaho na ganito yung sahod. Pero sabi ko sa kanya, mag-ask ka sa Panginoon. No, ano ba yung kalooban ng Diyos? Kaya lahat doon, no. Pero alam mo, kung tutusin lang po, pwede niyang kunin na. Pwede niyang i-grab na.
Tama ba? Lalo ngayon, marami mga pangangailangan sa buhay. No? Pwede na sanang i-grab ng i-grab ng i-grab. No? Pero, sabi niya, ito yung oras nito. Hindi ako makakapag-ganito, ganyan. O ito naman, pwede naman, kaya lang ganito, ganyan. Nandun pa rin siya sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Sabi ko nga, nako, Pastor, tinitest ka ng Lord. Lalo na kung may pangangailangan tayo ngayon. At pwede mo na sanang i-grab yan at, uy, malaki yan ah. Uy, matindi yan ah. Parang, ano yan, pwede na yan ah. Pero alam mo, we ask the Lord pa rin. Ano pong kalooban niyo, Lord? Go po ba ako dito? Go ba kami dito? Ganto, ganyan. Kapatid, yung mga anak ng Diyos, laging ang hanap-hanap, laging ang nasa isip, nasa puso, ang nilalakaran, ano ang acceptable sa Panginoon? Ano ang nakaka-please sa Diyos? Ano yung nakakalugod sa Panginoon? Amen. Yun na yung buhay na dapat na makita ng Lord sa atin. Hindi porket parang okay to ah, parang pwede to ah. Hindi, I encourage you, ask the Lord. Ask the Lord. Amen. Yung si Brother Jam po, siya yung nag-apply. Siya send ng kanyang ano. Lagi kong kakamustahin kapag Sunday. Oh, Brother Jam, ano na? Wala pa po eh. Oh, Brother Jam, ano? Wala pa po eh. Siguro mag-pray ka lang. Meron na yan. Meron na yan. In Jesus' name. Sabi niya, hindi rin po ako nagmamadali. Basta kung ano ibigay ng Lord. Alam niyo po, binigyan siya ng Panginoon ng napakagandang trabaho. Favor na trabaho. Palakpakan po natin ang Diyos. No, may testing ang Diyos. Tinitest yung ating mga faith. Di pwedeng walang testing. Yan ang anak ng Diyos na kung saan ang hinahanap-hanap mo, ang priority mo is what is pleasing, what is acceptable to the Lord. Maging yung ating pamumuhay, yung ating mga relasyon, no? Kamusta? Nakaka-please ba sa Panginoon yung ating pamumuhay? Nakaka-please ba sa Lord yung mga lumalabas sa ating mga bibig? Nakaka-please ba sa Panginoon yung mga connection natin, yung mga pakikipag-partners natin? Nakaka-please ba sa Lord yung mga, yung mga friends natin, yung mga companion mo, yung mga ginagawa mong mga kaibigan, yung mga sinasamahan mo. Kapatid, tanungin kita, yan ba'y nakaka-please sa Lord? Yung mga sinasamahan mo. Parang naalala ko, sino ba yung nakausap ko? May nakausap kami na, si Sister Nena. Sabi niya, ko, pag ano po, minsan nagkikwentuhan kami po doon. Pag ano po, kamusta kayo? Yung anong ginagawa nyo kapag Saturday, maghapon, o kaya pag Sunday, nasa bahay lang daw siya. Tatahi siya. Sabi niya, ayoko po kasi pastorang lumabas. Pag lumabas ka, yung mga ibang namin doon, naggaganon. Alam mo yun, hanggang hapon na yun. May pahinga lang yung bibig daw pag kakain. Hanggang na yun. Hanggang hapon na yun. Ako po. Sabi niya, ayaw ko kasi ng gano'n. Puro nag-aanuhan sila. Tawag dito. Puro kwentuhan, chismisan. Nauubos yung oras. Edi nasa bahay lang. Opo, parang tumagal na ako na nasa bahay lang ako. Tatahi na lang ako. Ganyan. Kaysa maghapon ako nandiyan sa labas. Naku po, puro anuhan na lang. Ganto, ganyan. Ay ko, tama. Ubus ang oras mo dyan. Sayang ang oras mo. Kapatid, find out what is pleasing and acceptable to the Lord. Amen? Hanapin mo lagi at maging laman ng puso mo. No? Kung ano ang katanggap-tanggap, hindi lahat sasabihin mo pwede mong samahan. Tama. Hindi lahat pwede mong samahan. Totoo, pwede naman. Pero dahil ikaw ay inalis na ng Diyos doon sa darkness, huwag mong ilagay ulit yung sarili mo doon sa darkness. Amen? Sabi, now you are light in the Lord.
Ikaw na dapat yung nagliliwanag at hindi ikaw yung nakikisama sa kadiliman. Amen. We are the children of light. The Greek word for walk reappears. First, we walk in love. Now we walk in light. This walk is an ongoing daily lifestyle of faith. No, pag sinabi daw po nating walk, ito yung pamumuhay natin, yung lifestyle natin, no, patungkol sa ating pananampalataya. No, it's ongoing. Tuloy-tuloy po iyan. Sabi pa, to walk as children of light means to live in a way that reflects the truth, purity, and righteousness of God. Pag sinabi natin we are walking in the light of God, ayan po yung dapat na nakikita po sa atin. Truth, purity, righteousness. Amen. No, laging kasama yung truth. Laging kasama yung pagiging pure. Kasama lagi yung righteousness. Paul describes the evidence of this lifestyle as the fruit of light. Sabihin nga po natin, fruit of light. No, tayo daw po'y bunga ng liwanag. Kaya may ebidensya ba? May evidence. Kung sinasabi natin na tayo'y anak ng Diyos, dapat mana tayo sa Panginoon. Sino dito masasabi mo, mana ka sa tatay mo? Tatay mo. Masasabi mong mana ka sa tatay mo. Ba, tumaas si Tinitignan ni Brother Bubot, sinong tataas sa kanilang dalawa eh. Tumaas ano ang pangalan mo ni? Si Ninya. Tumaas si Ninya, mana daw siya. Anong klaseng pagkamana? Sa itsura ba? Sa ugali daw si Nicole. no? Hindi pwedeng hindi yung wala kang mamamana eh, no? O sino naman dito masasabi mo, mana ka sa nanay mo. Taas sa si Sister Lek, proud to be. No, proud to be. Hawig na hawig pa. No? Si Sister CJ, kanino ka mana? Tingin mo. Mama. Si Sister Jo, kayo po. Kala ko sa kapitbahay nyo. Ay, hindi. Sa Papa. Makapapa. Si Sister CJ. Si Brother Romy, palagay mo, saan ka mana? Mama, makamama. Ba't yung mga lalaki, no, yung parang makamama talaga sila. No? Si Brother Jam kaya, saan kayo nagmana to? Sa tita daw. Ding. Kay mama din daw niya. Naks naman. Hallelujah. Kay Sister Angie, wag niyo na pong tanungin kasi sa itsura pa lang. Sa papa ko na yan. Hallelujah. Di ba po, kapag tayo may si Sister Lisa, yan, yung mga may edad, no? Kayo po, tingin nyo, kanino kayo nagmana? Sa tatay nyo, sa nanay nyo? Nanay, salamat. Kay Sister Annabel, sa nanay nyo po o sa tatay nyo? Anak sa labas. Ampo. Palagay nyo po, kanino kayo nagmana? Sa nanay na lang po, maganda daw. Tatay. Sa tatay. Alam ng kapatid. Si Brother Ogie. Naku, mukhang mami din to sa mami. Oo, makamami din to si Brother Ogie. Si mamita. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang Diyos. No? Hindi po pwedeng sasabihin mong wala kang nakuha. Tama po? Ay, kay Sister Leslie kaya. Tanong niya, Sister Leslie, kayo po. Kay nanay. Kay nanay talaga no? Hallelujah. Tsaka hawig sila ni nanay. Thank you po, Lord. Yun yung sasabihin mong hindi pwedeng wala kang makukuha Kaya nga may evidence. Amen? May evidence na siya'y anak ni Sister Esther. Siya'y anak ni Sister Jo. Siya'y anak ni Pastor Jumani. Parang naalala ko, nasa kami doon sa
birthday ni Pastora Cynthia. Nagpuntahan, even yung mga kamag-anak nila Pastora Cynthia, sila Doc Kelly, yung mga pinsanan ni Pastora Cynthia, sabi sa akin, ay Pastora, ang cute naman ng anak niyo. Si Pastor, hawig na hawig niya si Israel. Ikaw naman, Pastora, hawig na hawig mo yung babae talaga. Hawig na hawig mo yung Sabi ko, ay talaga po. May ebidensya. Lalo na pag nakita niyo po pag nasa school yan. Kung saan nakaakyat doon sa Lagi sinasabi ni Sister IG na, talagang you're like your mom. Akyat dito, akyat dyan. No? Kapatid, hindi pwedeng walang talagang may ebidensya. No, nasasabi mo, yan, anak ni Brother Fidel yan. Itsura pa lang, ho. Kahit hindi mo sabihin. Kaya na pag may buhok, nagiging Shaolin. Hallelujah, nagiging in-check. No, may evidence. Even po tayo sa Lord. Yung mga anak, tayo pong mga anak, fruit po tayo Tama po ba? Fruit tayo ng ating mga magulang, ng ating angkan. Kaya may nakukuha po tayo, may namamana tayo sa ayaw at gusto mo. Minsan nakukuha mo yung mata, yung ilong, ugali. May nakukuha ka. That's the evidence because you are the fruit. Amen. Even tayo po sa Panginoon, we are the fruit of light. Nung tayo po pinanganak dito sa mundong to, tinanggap mo ang Diyos, ang Panginoon. Sabi is the light. At kaya din po tayo, tayo din ay tinawag na light. Amen? Ikaw ay liwanag, tayo ay liwanag, bunga tayo ng liwanag. Amen? Sabi, Paul describes the evidence of this lifestyle as the fruit of light, qualities that are good and right and true. Yan ang matindi. Good, right, and true. Mabuti po, tama, totoo. Amen? Yan daw po yung fruit of light ng Diyos. Hindi pwedeng mawala yung good. Hindi pwedeng sasabihin mo, you are the fruit of light, you are the children of light, pero nasa atin yung bad. Hindi po. Hindi po yun. Kumbaga, sa liwa, nagtanim ka ng munggo, ang naging bunga mo, santol, pwede po bang mangyari yun? Hindi kakayanin ng stem ng hindi ganon. Kung ano yung buto, tinanim mo, yun yung magiging bunga. Amen. Hallelujah. Kaya if we are the fruit of light, ang qualities na dapat makita sa atin, good, right, and true. Amen. Hindi pwedeng mawala yung goodness. Sabi nga sa binasa natin kanina, goodness, righteousness, and truth. Pag sinabi po natin goodness, pwede po ba nating basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, fire. Amen. Sabi po, it is an outward expression na saan daw po nagmula of an inward transformation. Kaya nakikita po sa labas yung goodness. Kasi merong nangyaring transformation sa loob. Amen. Kaya kapag walang nangyayaring transformation sa loob, walang expression outward. Walang makikita outward. Kaya kapag halimbawa, may transformation na nangyari sa iyo, ikaw ay binago ng Lord, naranasan mo pag-ibig ng Diyos, ayun po ang makikita sa iyo. Amen. Sabi, this term signifies moral excellence. Aba, nag-excel ka pagdating sa mga mabubuting gawa. Sa pagiging mabuti, nag-excel ka. Sabi, and a heart inclined toward generosity and kindness.
No, nakikita daw sa iyo yung generosity. Hindi lamang po yung sasabihin mong ikaw ay mapagbigay sa material na bagay. Even yung buhay mo, kaya mo ibigay. Amen? Kaya nga sabi, if we walk in love, we must walk as Christ loved us. Kung paano rin binigay ng Diyos ang kanyang sarili. Amen. That's the goodness. Pag sinabi naman po nating righteousness, sabi it refers to living in a way that aligns with God's standards of justice and holiness. Naka-align daw po tayo doon sa standard ng Panginoon. Amen. Ano yung standard ng Lord? Righteousness, justice, holiness. Kaya sabi ng Lord, we must live righteously. Dapat tayo daw po'y mamuhay ng may katuwiran. At kapag tayo po'y namumuhay ng may katuwiran, kapatid, naka-align ka sa standard ng Lord. Hindi ka umaalis sa standard ng Lord. Kahit na may problema, kahit na may pagsubok, kahit na may atake ang kaaway, nananatili ka doon sa position, naka-align sa standard ng ating Panginoon. Amen. Kahit na ikaw ay tawag doon? Tinitempt. Kahit na may mga temptation, hindi ka aalis doon sa standard, sa position na kung saan naka-align ka doon sa standard ng ating Panginoon. Kapatid, kahit na may tutulak-tulak sa'yo, kahit na may aatake sa'yo, huwag kang umalis doon sa kung saan tamang posisyon na naka-align ka sa standard ng Lord. And next, truth. No, sabi sa Ephesians, goodness, righteousness, and truth. Sabi, points to honesty and integrity. Sabi mo nga, integrity. Yan yung sinasabi ni Pastor Jumani kanina sa Sunday School po natin, na huwag mawala yung integrity sa atin, kapatid. Amen? Kung ikaw ay Kristiyano, mamuhay ka ng Kristiyano. Kung sinasabi mo, ikaw ay anak ng Diyos, mamuhay ka na bilang anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ano dito? Points to honesty and integrity, rejecting falsehood and hypocrisy in all areas of life. Kapatid, pag sinabi po nating truth, hindi ka lang totoo sa sarili mo. Hindi lang ikaw ay may integrity. Ano pa sabi? Rejecting falsehood. Pag sinabi po nating truth, nire-reject mo yung mga kasinungalingan. Nilalayo mo yung sarili mo sa mga kasinungalingan, sa hypocrisy. Inilalayo mo in all areas of your life. Hindi lang ikaw magsasabi ng totoo. Hindi lang ikaw yung honest. Hindi lang ikaw ay magiging honesto. O honesta. Pagbabae daw. Kundi, re-reject mo yung falsehood. Re-reject mo mga kasinungalingan. We must discern, sabi dito, what is pleasing to the Lord. Sabi mo nga, discern. Sabi, we must discern what is pleasing to the Lord. Sabi pa sa ibang version, find out what is pleasing to the Lord. The Greek word for discern means to test or examine. Pag sinabi daw pong discern, sa Greek word, ang ibig sabihin daw po, to test or examine like refining gold to see if impurities remain. Ganon katindi. Para daw po tayong gold na nire-refine, inilalagay sa napakatinding apoy, para daw po makita mo kung meron pang karumihan na nananatili sa'yo, sa atin. Kaya pag sinabi nating discern, examine mo yung sarili mo. Ititest mo yung sarili mo. Ilalagay mo yung sarili mo sa apoy. At makikita mo yung mga hindi tama.
makikita mo yung mga karumihan na dapat pala wala na sa'yo. That's why sabi ng Lord, discern what is pleasing to the Lord. Ilalagay mo yung sarili mo kung ano yung nakaka-please sa Panginoon. Madalas, kung ano yung nakaka-please sa Lord, yun yung ayaw ng tao. Tama po ba? Madalas, kung ano yung nakaka-please sa Lord, yun yung ayaw ng tao. Ganito lang naman, okay na itong pananamit ko. Pusod lang naman yung kita eh. Ay, okay na to. Yung mga pinapanood ko, nakakatawa naman eh. Wala namang masama doon. Hindi ko na lang papakinggan yung mga bad words. Ay, okay na to. Kasi naman, nakakatuwa naman. Kasi malungkot ako ngayon, kaya nanonood ako ng mga pampasaya. No? Ay, gustong-gusto ko yan. Grabe naman, bawal naman yung ganito-ganyan. Kaya kung ano yung nakaka-please sa Lord, yan yung bagay na madalas ayaw ng mga tao. Pero kung ikaw, if you want to please the Lord, at gusto mo kung ano yung katanggap-tanggap sa Lord, iaalaw mo yung sarili mo na ilagay yung sarili mo sa apoy. Ilagay yung sarili mo sa kung ano nakaka-please sa Lord. At makikita mo na i-expose yung sarili mo na di pala ganito. Di pala tama ginagawa ko. Kaya kapag may pagsubok, pag may problema, pag may mga matitinding pagsubok, pag wala ng pera, naku po, dyan na lumalabas kung ano-anong mga salita. Mainit na ulo. Pag walang mahugot na pera, mainit na ang ulo. Sabi nga ni Pastor Jums, pag lumitaw na daw yung, pag dumila na daw yung bulsa. No, pag dumila na yung bulsa, wala na. Yan na! Kapag may mga matitinding problema na, pag walang pera, pag walang budget, ang init na ng ulo. Hindi mo na makausap ng matino. Huwag mo muna akong kakausapin. Kung ano-ano na lumalabas sa bibig, ano ba yan? Wala tayong pera, ano ba yan? Ganito na, paano na yung ganito, ganyan? O paano yung budget natin, ganyan? Paano yung allowance na ganito? Ano ba yan? Ano ba yan? Sakit na ulo ko, ano ba yan? Ayan na, pag wala na, pag may problema na, pag may budget na, na-expose. Na-expose na tayo. Pero, kapatid, magpapakumbaba lang tayo sa Lord. Hihingi tayo ng tawad sa Lord. And just allow God to test you, to examine you, to purify you. Amen? To refine you. Amen. Sabi, it is an intentional and continual process of evaluating of our actions, attitudes, and decisions to ensure that align with God's will. Kapatid, that's intentional. Ibig sabihin, sinasadya mo talaga na kung saan inilalagay mo yung sarili mo sa kung ano yung nakaka-please sa Lord. Ilalagay mo yung sarili mo sa kung anong tama sa paningin ng Diyos. Sabi, it's continual process na kung saan ini-evaluate mo yung sarili mo. Sa ano daw po? Mga action. Ano yung pastora? Yung no? Sa mga ginagawa po natin, araw-araw. Kamusta yung mga ginagawa natin? Kapatid, kung ikaw nagbe-vape, tigilan mo yung pagbe-vape. Marami ng mga doktor, mga professionals, nagsasabi na hindi po maganda sa health iyan. Lalo na kung ikaw ay may anak. Sabi nga daw po kapag ikaw ay nasa sasakyan at may kasama kang nagbe-vape, yung usok po niyan, dumidikit po, kumakapit yung chemical sa paligid mo. Na minsan nakala natin, may flavor naman, may ganito ganyan, etc. Find out what is pleasing to the Lord. Yung mga action natin, nakaka-please po ba yan sa Lord? Halimbawa, hindi ka napansin. Ano ba yan? Lagi, hindi na lang ako napansin. Grabe yan si sister na yan. Grabe yan si brother na yan. Kakamayan ko, biglang tumalikod. Grabe naman yan.
Ayaw ko na nga sa church na yan. No? Sabi, kamusta kayong mga action natin? Paano mo dinidisiplina yung mga anak mo? Ikaw naman na anak, paano mo nirerespeto, ino-honor ang iyong mga magulang? Oh, ano na naman, papagalitan nyo na naman ako dahil ginabi ako. Ako na magsasabi. Ako na magsasabi, ginabi ako ngayon. Kasi magagalit na naman kayo. Kapatid, evaluate your action. Check your heart. Baka nagiging matigas ka na. Baka nagiging hindi na tama yung mga aksyon mo. Respeto, pag-honor sa magulang mo. Ano pa? Sabi, attitude. Sabihin nga po natin, attitude. Yan, we are walking in the light of God. Kaya po tayo medyo matalas at ini-expose po tayo ng Lord. Kamusta kaya yung ating attitude? Tapikin mo ngayon katabi mo, kamusta? Kamusta ating mga attitude? Pag napagsabihan ng magulang, ang dali mo magalit, mainis, magtampo. Sabi, and decisions, kamusta daw po mga decision natin? Kamusta yung mga pinagdidesisyonan natin? Yan ba'y kalooban ng Lord? Yan ba'y kalugod-lugod sa Lord? Kamusta? O baka ura-urada tayo? Mag-business tayo. Kung ano yung uso, yan, pwede na yan. Tapos kapag bumagsak, talaga naman ng Diyos, ba't ganito ang Panginoon? Binless nga ako, bigla naman naging ganito. Ang dami kong utang, ang daming ganito. Biglang sisisihin ng Panginoon. Kapatid, mag-iingat po tayo sa mga pinagdidesisyonan po natin sa ating buhay. Amen. Lalo sa panahon ngayon, ask the Lord. Ang labanan na ngayon talagang hihingin mo yung kalooban ng Lord. May mga mabibigat na kailangan tayo pagdesisyonan. Tama po ba? Yung minsan sa pag-aaral, minsan naman sa mga finances mo, minsan naman sa trabaho, na minsan ipopromote ka, pero iba naman ang pagdadalan sa iyo. Meron palang mangyayaring compromising naman, ipagkakatiwala sa iyo, pero may mali palang ginagawa. That's why we need to ask the Lord to seek yung kung ano yung nakaka-please sa Lord, kung ano kalooban ng Panginoon. Mag-iingat po tayo. Lagi natin i-ask sa Lord bago ka magdesisyon. Lagi mong i-ask sa Lord, ito po'y kalooban niyo po ba, Lord, o hindi? Pag sinabi ng Lord, no, no. Huwag ka na makipag-bargain. Pag sinabi ng Lord, no, Lord naman tinanong mo pa ang Lord. Kasi naman, Lord naman Sabi, ensure they align with God's will. Amen? No, kapag tayo magdidesisyon, dapat naka-align po yan sa kalooban ng Diyos. Yung mga action natin, attitude natin, dapat po yan naka-align sa kalooban ng Lord. Ephesians chapter 5, 11-13. Basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedience do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. Parang ang dali pong intindihin. Pag ikaw nasa liwanag, lahat visible. Nakikita mo lahat kapag maliwanag. Tama po ba? That's why, ang sinasabi po sa atin dito, imbis na makidilim ka, makisama ka sa kadiliman, expose them. Nasa iyo yung liwanag. Nasa yung kaliwanagan. Hindi yung pupunta ka ng kadiliman dahil makikidilim ka o makikipag-compromise ka. Kundi, kapatid, i-expose mo yung impurities. Hindi yung sasabihin mo mamamahiya ka, kapatid Liwanag ako.
Nagpunta ka sa bar, liwanag ako. Tapos maya-maya, ikaw na yung parang lasing ka na. Hindi. Ang totoo, kahit wala kang sabihin, if the light of the Lord is in you, kapatid, yung sinasabi dito, yung darkness may expose. Amen? May expose. Sabi, it is shameful even to mention what the disobedience do in secret. Ayan yung nakakalungkot na yun dahil sa pag-disobey mo, kahit na yan daw po ay sikreto, pwedeng ma-expose because of the light. Na kapag dumating yung liwanag sa ayaw at gusto mo, kahit yan ay sikreto, kahit katago-tago mo, kasikre-sikreto mo, ma-expose at ma-expose ng liwanag. Amen. Kahit nasabihin mo, hindi po kami mag-boyfriend, mag-girlfriend. Pero magka-holding hands. Na-expose. Because of disobedience, sabi, do in secret. Pwedeng ma-expose. Sabi, but everything exposed by the light becomes visible. And everything that is illuminated becomes a light. Yung mga tao na inalaw nila magliwanag ang Lord sa kanila, sila din po nagiging liwanag. Amen. Sabi Paul, contrast the fruit of light with the unfruitful works of the darkness. Pinakita ng Panginoon through Paul, doon sa binasa po natin sa Ephesians, na kung saan, ibang-iba yung taong galing sa liwanag at yung taong galing sa dilim. In example ni Paul, na yung taong galing sa liwanag ay fruitful. Amen. Pero yung taong galing sa dilim ay unfruitful. Tuyo, walang bunga. Diyan na makikita. Kaya sinabi kanina, napakahalaga ng evidence. If you are the sons of light, children of light, nakikita yung evidence that you are in the light of God. May bunga. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, dapat may bunga. Amen. Kung ikaw ay anak ng Lord, kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay worker, kung ikaw ay leader, kung ikaw ay age group head, kapatid, dapat may bunga. Hindi ka lang dapat uma-attend. Naunawaan mo? Hindi ka lang dapat uma-attend. Dapat nagbubunga. Yung ministry mo, dapat nagbubunga. Yung family mo, kung nasaan ka mang miyembro ng family mo, dapat nagbubunga. May pagbabago na nangyayari. Amen. The imaginary of fruit is significant here, just as fruit is evidence of a healthy tree. Kapatid, let us examine and check yung ating spiritual na buhay. Kasi we are walking in the light eh. Kaya tayo ini-expose na ngayon ng Diyos, inaayos tayo ng Lord. Check mo yung spiritual na buhay mo. Kamusta? Masasabi mo ba kung ikaw ay puno, ano ka? Hindi. Kung ikaw ay puno, masasabi mo ba na healthy tree ka? Healthy ka ba na puno? Masasabi mo ba na ikaw ay healthy? Kasi pag sinabi nating healthy tree o healthy na isang puno, ano daw po meron? Bunga. Fruitful ka. Ngayon, examine natin. Kung tayo yung mga puno, saan po tayo dito? Saan tayo dito? Kung ikaw ay puno. Ang mga puno. Hindi pala puno yun. Kung ikaw ay puno, kung check mo yung spirituality mo, yung spiritual na buhay mo,
Kapatid, are you healthy tree? May bunga ka ba? O natutuyot na? Wala na, parang konting ganyan. Yung ganitong puno, kini-curse ng Diyos. Sayang. And I pray in the name of Jesus, itong 2026, kung palagay mo, noong 2025, medyo may bunga, pero hindi ganun ka bungang-bunga, hindi kami fruitful, hindi ako fruitful. Kapatid, itong 2026, may fresh start tayo sa Panginoon. Amen? Pwede kang maging fruitful in the name of Jesus. Sabi, may evidence. So is the fruit of light evidence of a life rooted in Christ. Yung puno na rooted sa Panginoon, ugat galing sa Diyos, puno ng bunga. In contrast, the works of darkness produce, ano daw po? Nothing of lasting value. No fruit, only barrenness. Ang lungkot. Kapag tayo ay hindi rooted in Christ, nothing, sabi po dito, nothing of lasting value. Wala na yan, para sa madaling salita. Wala na yan. Wala nang halaga yan. Bakit? No fruit. Wala kasing bunga. Ano lang daw po? Only barrenness. Sayang, yung tinatayo ang lupa. Dalawang bagay lang pagpipilian natin. To be fruitful this 2026 or to be unfruitful. For us to be fruitful, kailangan po tayo maging rooted in Christ. Amen? Believers are called to reject. Kaya sinabi natin kanina, yung truth, hindi lang po siya yung sasabihin mo, magiging honest ka. Pero re-reject mo yung hindi nakakalugod sa Lord. Re-reject mo yung mga false, kasinungalingan. Sabi, believers are called to reject these works entirely, taking no part in them. This exposure is not about judgmental condemnation, but, ano daw po, about revealing truth so that repentance and transformation can occur. Kaya po ganito ang mensahe ng Panginoon kasi we are walking in the light of God. Yung kada lakad mo sa liwanag, nakikita mo, ay, may hindi pa pala akong tamang aksyon, mga salita, mga ginagawa, lakad ka na naman. Ay, may attitude akong hindi tama. Ay, may bisyo ako na hindi nakakalugod sa Diyos. May mga habit ako na mga hindi tama. Inaalis ng Lord. Hindi po tayo dinajudge. Hindi tayo ginagawang judgmental ng Diyos. Kundi ano daw po, para ma-reveal yung truth. It will cause us to repent and transform us according to His likeness. Amen. Kaya yung truth, sabi nga truth, ano daw po? Hurts. Masakit talaga ang katotohanan. Tama po. Pag halimbawa, sabihin lang ng Lord sa'yo, layuan mo yung karelasyon mo. Pag sinabi na ng Lord sa'yo, layuan mo yung karelasyon mo, hindi tama ang relasyon nyo. Mamimili ka, tatanggapin mo yung truth o tatanggapin mo yung emosyon mo. Truth hurts, pero dadalhin ka nito sa transformation. Pag tinanggap mo yung katotohanan naman, kapatid, dadalhin ka naman nito sa transformation. Makikita mo mababago buhay. Ang dami pong kinasal dito sa ating church. Tama? Sila si Sir Lex, si Sir Angie dito rin ba kayo? Sila si Sir Angie, Pastora Angel. Marami ng mga kinasal. Si Sir Jira. No? Ang tindi pa ng iyak ni brother. Ay, no?
Ang dami mga kinasal. Naalala ko, sabi namin kila Pastor Angel, Brother Ray, ilan na yung anak nyo? Hindi pa pastora si Pastor Angel, hindi pa siya leader. Pero sabi namin ni Pastor Jums, kapag inalaw nyo na ipatama yung relasyon nyo sa Lord, makikita nyo yung transformation na pwedeng mangyari sa inyo. Sabi namin, kasi ito nangyayari. Ito yung plano ng Lord. Pak. Hindi nangyayari. Bakit? Mali yung pamumuhay. Mali buhay. Kaya may delay na nangyayari na imbes na dapat nangyayari na sa ito, dapat imbes na nangyayari, leader ka na o baka ganito, ganyan. Ang daming delay na nangyayari kasi may hindi tama. May humaharang na kasalanan. Sabi nila, willing po kami magpatama sa Lord. Nung nagpatama po sila sa Panginoon, sila mismo nagtitestify. Grabe yung blessing na dumating sa kanila. At asa na po sila ngayon? Nasa Boracay. Hindi po nagsiswimming lang doon, ha? Kundi meron tayong ministry doon. Palakpakan po natin ang Diyos. May church tayo doon. Buong pamilya sila nandoon. Kapatid, kung hindi tinanggap yung katotohanan na hindi tama yung pamumuhay na yan, baka hanggang ngayon, kilala po natin si Pastor Angel, yung kanyang testimony, di ba? Kung may isang ganong lalaki, siya isang gana. Sanggana. No? Pero ngayon, ginagamit ng Lord mightily. Hallelujah! Kasama ang buong pamilya, kasama ang asawa. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya kapatid, kung may inilalagay ang Lord sa iyo, may itinatama ang Panginoon sa iyo, allow the Lord to refine you doon sa apoy. Amen? Hayaan mo, ilagay ka ng Lord doon sa truth. Tanggapin mo yung truth. Kasi ito daw yung dadalhin tayo sa repentance nito and transformation. Amen? Hallelujah. Sabi, light has the power to transform. Wow. Yung liwanag may kapangyarihan para i-transform ang isang tao, baguhin ang isang tao. Anything that becomes visible is light. When darkness is exposed to the truth of God's Word and the testimony of faithful believers, it loses its power and transformation becomes possible. Yung pangit na nilagay ng kaaway sa iyo o yung nilakaran mong darkness, kapag na-expose at hinayaan mo na i-expose ka ng Lord doon sa truth ng kanyang word, kapatid, yung kapangyarihan ng darkness, sabi, it loses its power. Nagiging powerless yung darkness sa buhay mo. May kakwentuhan po ako nung isang araw. Sabi niya, yung buhay ko po dati, ganito po. Grabe yung anxiety, grabe yung atake, bulong ng kaaway na naririnig ko. Pero nung siya'y nakakilala sa Panginoon, binago ng Diyos ang kanyang buhay. Kapatid, yun ang gawa ng kaaway. Steal, kill, and destroy. Kaya ang dami ngayon, may anxiety, ang dami ngayon, ang bilis ma-depress, may depression. Kasi gusto ng kaaway, makulong ka dun sa kadiliman. Pero, nagiging powerless ang kaaway because of the truth. When the darkness is exposed to the truth daw, nawawalan ng kapangyarihan yung darkness. Kaya kapag pinipili po natin, doon pa rin tayo sa noon na buhay natin, darkness pa rin. Kapatid, ang hirap, ang bigat. Naranasan na natin yung ganun nung tayo po'y wala sa Panginoon. Ang bigat, ang hirap. Puro problema, puro sakit. Expose mo yung sarili mo sa truth. Tanggapin mo yung truth of God's Word. Makikita mo yung transformation na nangyayari sa buhay mo, sa pamilya mo. Ephesians 5:14, basahin po natin, 1 to 3, fire. For anything that becomes visible is light. Therefore, it says, awake, O sleeper, and arise from the dead, and Christ will shine on you. Amen.
Sabi po dito, awake, O sleeper. This is a call to spiritual alertness, urging believers to wake up from complacency or sin. Ginigising daw po tayo nito. No, gumising ka, hindi tama yung ginagawa mo. Gumising ka at mayroong kapahamakan dyan kapag nanatili ka dyan. Sabi, this is a call to spiritual alertness. Kaya tayo sinasabihan ng Lord, awake. Awake. And next, sabi, arise from the dead. Points to the new life believers have in Christ, leaving behind the death of sin and separation from God. May new life. Sabi mo sa katabi mo, may new life ka. Amen? Meron tayong bagong buhay na binigay ng Lord sa atin. Huwag mo nang balikan yung dati. Amen? Death of sin. Christ will shine on you. Sabi, evokes the image of God's favor and presence, much like the radiance of His glory shining on Moses' face, or the light of Christ in Revelation. Amen? Hayaan mo na mag-shine ang Lord sa'yo. Ano pwede mo maranasan? Favor ng Lord. Presence ng Panginoon. Kaya nakikita sa bawat sa atin, may nagsasabi sa'yo. No, naranasan nyo na po yun, yung minsan may magsasabi sa'yo, uy, blooming ka. Oh. Uy, parang wala kang problema. Sasabihin sa'yo. Parang wala kang problema. Bakit? Nagmamanifest, nagre-reflect ang presence ng Lord sa iyo. We are called, sabi daw po, to live as transformed people of God. Amen. Allowing the light of Christ to shine through our lives and into the darkness around us. Tinatawag ka ng Lord to be light and, kapatid, pati magliwanag doon sa kadiliman. Dito po sa mundong ito, ang dami po nating nakikita ang kadiliman. At patindi ng patindi. Tama po ba? Patindi ng patindi yung krimen, patindi ng patindi yung kasamaan, yung pagpatay. Alam mo yun? Wala nang pinipiling oras. Wala nang lugar. Kahit na matao na yung lugar. Grabe na. Kahit nga may CCTV na eh. Hindi nga kahit nga may tao na yung alam mo yun, para kaya wala nang tao sa CCTV. Kasi nga, yung minsan nga, kahit na ang dami ng tao sa paligid Ganun na katindi. Sabi, mag-i-increase yung wickedness. Kasi mamahalin nila yung kanilang sarili. Mawawala ang pag-ibig. Pero ikaw ay tinawag ng Lord to be light. Amen? We are transformed people. May binigay na new life sa bawat sa atin. Basahin po natin, Matthew 5:14-16, 1-3 fire. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, you are the light of the world. Amen. Huwag kang magtago. Amen. Hindi daw tinatago yung liwanag. Kapag nagba-brown out, saan nilalagay yung kandila? Sa kung saan mas maraming iilawan. Sasabihin mo bang maglalagay ka ng kandila, ilalagay mo sa CR, sa sarado mo. Wala kang ilaw sa kitchen, sa living room, ang tindi naman, sa yung balcony. No? Ilalagay mo sa kung saan mas maliwanag. Ilalayo mo sa bata. No? Para mas magliwanag. Pero may purpose kung bakit po tayo liwanag. Sabi, so that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Amen. Hindi para magmalaki po tayo, kundi para mag-glorify ang Panginoon. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo at basahin po natin ito with power, with conviction and declaration?
In Isaiah chapter 60, verse 1, 1, 2, 3, fire! Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Pwede ka bang humanap ng kapartner at sabihin mo lang yan sa kanya? Deklara mo sa kanya. Sabi mo lang, kapatid, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Sige, next. Iba pa po. Hallelujah. Last, sige. Deklaraan po tayo sa isa't isa. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Palakpakan po natin ang Lord. Thank you po, Lord. Let us walk in light. Thank you, Jesus. Kapatid, tinawag ka ng Lord. Amen. Tinawag tayo ng Lord to be the light of this world. Patuloy po tayong magliwanag sa loob ng tahanan, sa labas ng tahanan, sa loob ng church, sa labas ng church, sa mundong ito.